Hello mga ka-offer, ito na yung Ace 12 channel mixer na yung 9 channel ang hindi gumagana. So ang gumagana lang dito is 1, 4, and 8. So tatlo lang na channel ang gumagana. So ito yung aayusin natin mga ka-offer kung ano nga ba ang naging sira nito, kung bakit hindi na gumagana yung ibang channel nito. So bago yan, i-try uli natin na maganahin para makita nyo mga ka-offer kung alin nga ba ang parts na gumagana lang at alin din yung mga hindi gumagana na parts. So yan, lagyan natin ng input, taas natin yung dalawang main volume, then volume natin si amplifier. So ito na, yan yung unang channel. Sa pangalawa wala, yan, di ba? Sa pangatlo naman wala rin. Ito yung pang-apat, yan, meron yan. So ang mayroon na ano natin yung 1 and 4 na ang mayroon. So ito naman yung pang-5. Wala din. Pang-6 wala din. Pang-7 wala din. Ito yung pang-8, ito yung gumagana. Yan, tatlo na. So 1, 4, 8 na channel ang gumagana lang, tatlo. So yan, lahat yan wala na hanggang 12. So yan ang i-repair natin mga ka-offer, kung ano nga ba ang naging dahilan niya kung bakit hindi na siya gumagana. Bali siyam na channel ang hindi gumagana. Medyo marami-raming channel ang susuyurin natin mga ka-offer. So ito na, bubuksan na natin. So huwag po pala kalimutan mag-subscribe, like, and share sa aking Facebook page at YouTube channel, and pahit na rin ang notification bell para updated kayo lagi sa mga i-upload kong videos. And mag-comment din kayo ng DONE, D-O-N-E, kung kayo ay nakapag-subscribe na sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. So ito na yung likod niya. So sinisilip lang natin kung ano ang mga posibleng sira. So ito yung apat, ito yung magkahiwalay na board. So yung ibang board kasi ng mixer, isa-isa yan, isa-isang channel ang board niya. Ito kasi apat, tsaka diretso na. So nagsimula sa 1, 2, 3, 4 cut siya, tapos hanggang ng isang board na. So ito yung una kong ginawa. Nagpalit muna ako ng yung 4580. So pwede rin naman dyan ipalit yung 4558 na IC. Parehas lang ang data nila. So titingnan natin kung mag-o-okay nga ba kapag pinalitan natin ng dalawang 4580 IC. So ayan siya dyan, yung pinalitan ko dyan yung channel 2 muna, kasi yung channel 1 gumagana yan. Yung channel 2, yun muna ang pinukusan natin. So malamang guys, ang uunahin natin dyan na ayusin yung 1, 2, 3, and 4. Ay, yung ano pala, yung 2, 3 muna, kasi yun ang magkahiwalay na board. So ito na mga ka-offer. So ayan, yung may nilagay ko dalawang resistor. So itong dalawang ayan na mga IC na yan, hindi umubra, kaya binalik ko yung dati. So ito yung nakuha natin na sira dyan. Naglagay ako dyan ng resistor tsaka capacitor. Yung capacitor na yan, yung mga maliit dito yan, yan yung mga capacitor katulad nito. So
doon ko na lang nilagay sa unahan kasi nawala na nga yung layout niya. So sinundan ko lang naman yung layout niya. Okay lang naman yung gawin. Susundan mo yung guhit din kung saan pumunta yung paa niya. So eto siya. Yan, diyan ko nilagay. So hinanap ko pa rin yung positive negative niya. Yung negative yun nasa dulo doon. Tapos itong yung may wire na itim, yun yung positive. Tapos ito yung resistor na dalawa na pinagsama ko. So ang value niya is 10k. Yan oh, yan dalawang resistor. Tapos katulad dito. Yan lang ang may sira diyan sa dalawang yan. Yan oh, may dalawang resistor diyan. Tapos dito rin may dalawang resistor. Yung isang resistor ang nasira. So, ang nilagay ko dyan is 2.2 and 7.5. Pinagsama ko lang. Wala kasi akong 10k. Kasi yung mga resistor na yan, hindi ko na makita yung code niya. Kaya yung sa number 4, kinuha ko tapos ni-reading ko na lang sa tester. So, yun ang binasiyang ko. So, nakita ko na 10k. Kaya 10k din ang nilagay natin. So, yan lang ang sira sa 2 and 3. So, yung IC niya na 4580, okay naman siya. So, eto na. Itatry natin mga ka-offer. Yung 1, 2, 3, 4. Pero yung 1 and 4 gumagana. So, ito yung power supply niya. Tapos, ito yung likod niya na nakabukas pa siya. Yan. So, lagyan natin ng input. So, i-power muna natin. So, ito na siya. Yan. So, itong 1, gumagana talaga yan. Yan. Tapos, ito yung 2 na hindi gumagana. So, i-try natin. So, yan o. Gumagana na siya. Yan. Tapos, yung 3. Yan. Gumagana na din siya. So, ito yung 4. Gumagana talaga yan. Yan. So, yan lang ang ating ginawa muna mga ka-offer. So, try natin kung makakaya natin yung mga parts na hindi gumagana. So, suyurin pa natin yung 5 to 12 na channel. Gawin ko yun mga ka-offer sa part 2 na ng aking video. So medyo matagal din kasi magsuyod ng mga ganitong mixer. So itry ulit natin yung 2 and 3 na ginawa natin. Maraming salamat guys sa mga nanonood ng aking video. Huwag po kalimutan mag-comment ng done kung kayo ay nakapag-subscribe na sa aking YouTube channel. So okay na yung 2 and 3 na channel. So itong 4 na channel, yan lang muna ang pinukusan ko kasi magkahiwalay na board siya. So tanggalin natin yung mga nakasaksak at tingnan natin muli sa likod yung board. Yan. So ang nakuha natin dyan nasira sa 2 and 3 is resistor na 10k and capacitor, drain na siya. Yung pinalit natin na capacitor is 10 UF 25 volts. So abangan nyo na lang po guys yung part 2 nitong video. So hanggang dito na lang po muna ang aking video. Be blessed. Shalom.